Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panibagong aral na naman mga kapatid. Ang tatalakayin natin ngayon, ito ay ang tungkol sa pamamaraan ng pagsasagawa ng sala. At nais kong ituon natin ang ating pansin sa mga detalye na ating babanggitin dito dahil sadyang napaka-importante na malaman natin ang buong kaganapan ng pamamaraan ng pagsasagawa ng sala. Ito ay dahil sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Isagawa niyo ang sala ng tulad ng nakita niyong pagsasagawa ko. Dahil dito, tungkulin nating mga Muslim at ito ay individual na tungkulin na kailangan nating pag-aralan ng maigi ang wastong pamamaraan ng pagsasagawa ng sala. At bago natin umpisahan ang wastong pamamaraan ito, kinakailangang tiyakin muna natin sa ating sarili bago tayo magsasagawa ng sala na malinis ang ating damit, malinis ang ating katawan, malinis ang lugar na ating pinagsasagawa ng sala. Ang ibig sabihin ng malinis ang katawan ay kinakailangang matiyak natin na kung sakali mang tayo, halimbawa ay umihi, kailangan nating maghugas ng tubig. Dahil kung hindi tayo naghugas ng tubig sa paghihi o di kaya sa pagdumi at gumamit lamang tayo ng papel o di kaya ng tissue, hindi ito matatanggap. Dahil kinakailangan maglinis sa pamamagitan ng tubig. Yun ang ibig sabihin dito ng paglilinis sa katawan. Paglilinis sa damit, siguruhin natin na walang dumi sa ating kasuotan. At gayon din naman na walang dumi sa lugar mismo ng ating pinagsasagawa ng sala. At kapag ito'y natiyak na natin, siguruhin din natin na tayo'y nakapagsagawa ng wudu. Dahil hindi matatanggap ang sala kung walang wudu. Kaya magsasagawa muna tayo ng wudu bago magsala. At kapag tayo ay nasa ganap na nakalinisan, dahil nga sa tayo'y nakapag-wudu na, ang ibig sabihin ng wudu, yung paghugas sa ilang parte ng katawan, o di kaya kung ang kinakailangan ay ang pagligo, tayo'y nasa junub, o nasa kalagayan ng janaba, nang ibig sabihin ito kapag ang mag-asawa ay nagtalik, sila ay inuobligang maligo ang bawat isa. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa in kuntum junuban fattaharu." At kung kayo ay nasa junub, kailangan yung maglinis. Nang ibig sabihin dito ay kailangan yung maligo. At hindi ito nakukuha lamang ng wudu. At ngayon, kapag tayo ay nasa ganap na nakalinisan at handang-handa na ang lahat, dito pa lang natin maaring umpisahan ang pagsasala. Ito man ay sa pamamagitan ng pagdarasal ng sama-sama. Ito ay para sa mga kalalakihan sa masjid, salatul jamaa, yung sama-samang pagdarasal, o di kaya yung mga kababaihan dahil mas mainam na ang sala nila ay sa bahay lang, maaari na silang mag-umpisa sa kanilang pagdarasal. Unang-una, kinakailangan nating itakda ang ating layunin bago mag-umpisa ng sala. Ito yung tinatawag na an-niyah. At titiyakin natin kung anong sala ang ating isasagawa. Kung ito ba ay fajr, yung sala sa madaling araw, o di kaya kung ito ba ay dhuhr, yung sala sa tanghaling tapat, o di kaya ito ba ay asar, yung sala sa hapon, o di kaya ito ba ay maghrib, yung sala sa takip silim, o di kaya ito ba ay ang sala sa gabi, ang isya. Kaya kinakailangang tiyakin natin kung ano ang sala na ating isasagawa. Ito ay sa ating saloobin, sa ating intensyon. At kapag ito'y naitakda na natin, maaari na tayong magbigkas ng takbiratul ihram sa pamagitan ng pagbigkas ng Allahu Akbar. Ito ay kung ang pagdarasal ay nag-iisa. At dahil itinuturo natin dito ang tamang pamamaraan ng pagsasala, kasi kung tayo ay ma'mum, yung mga sumusunod lang sa imam, kinakailangang paunahin natin ang imam sa lahat ng kanyang mga ginagawa. At tayo'y sumusunod lamang sa kanya. Pero dahil nga ito'y bilang pagpapaliwanag, kaya ipagpalagay na lang natin na ito'y sa pamagitan ng mag-isang pagdarasal. Matapos nating itakda ang ating intensyon, niya, bibigkasin natin ang takbiratul ihram. Ito'y sa pamagitan ng pagbigkas ng Allahu Akbar. Ito ang siyang susi o umpisa ng sala. Kapag nabigkas na natin ang takbiratul ihram, Allahu Akbar, ibig sabihin nag-umpisa na tayo magsala. At kinakailangan yung mga mata ay nakatutok sa ating pinagpapatirapan, simula hanggang pagtatapos ng sala. Habang binibigkas natin ang takbiratul ihram,
yung Allahu Akbar, itinataas natin ang ating mga kamay hanggang sa tapat ng tainga, ang dulo ng ating mga daliri. Ito ang siyang pinakamataas sa pagtataas ng kamay, at ang pinakamababa ay ang maitapat ang ating mga dulo ng daliri sa tapat ng balikat habang binibigkas natin ang Allahu Akbar at habang nakatuon ang ating paningin sa ating pinagpapatirapaan. Matapos nating mabigkas ang Allahu Akbar at ibababa na rin natin ang ating mga kamay at ilalagay ang mga kamay sa tapat ng dibdib. Ang kaliwa ay nasa ilalim at ang kanan ay nasa ibabaw. Pagkatapos nito ay bibigkasin natin ang dua al-istiftah. Ito ay ang pambungad na panalangin. Ito naman ay hindi naman siya obligado. Hindi siya kabilang sa mga saligan ng sala, hindi rin sa mga wajibat, kundi ito ay kabilang sa mga sunnah ng sala. Na ang ibig sabihin, kung sakali mang hindi natin ito binigkas, wala namang mali sa ating sala at hindi rin tayo magkakasala dahil nga ito ay sunna lamang. Ito ay ang pagbigkas natin ng Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Nang ibig sabihin nito, kaluwalhatian sa iyo, O Allah, at papuri sa iyo, mapagpala ang pangalan mo, kataas-taasan ang kabunyan mo, at walang tunay na Diyos maliban sa iyo. Pagkatapos natin mabigkas ito sa Arabic, isusunod natin ang pagbigkas ng A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Nang ibig sabihin nito, ako ay nagpapakupkup sa Allah laban sa demonyong isinumpa. At isusunod natin bibigkasin ang Bismillahirrahmanirrahim. Nang ibig sabihin naman ito, sa ngalan ng Allah, ang maawain, ang mahabagin. Pagkatapos nito ay babasahin na natin ang Surat Al-Fatiha. Ito ang isa sa pinaka-importanteng mabigkas natin sa sala. Sa bawat rakaah, sa bawat tayo, ay kinakailangan mabigkas natin ang Surat Al-Fatiha. Dahil sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Walang sala ang tao kapag hindi niya nabasa ang Surat Al-Fatiha. Ito ay makikita natin sa lahat ng mga babasahing tumutukoy sa pagdarasal. At babasahin natin dito, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, Ghairil maghdubi alaihim, Waladdallin. Amin. Ito ang siyang Surat Al-Fatiha. At yung amin na aking binanggit ay hindi kasama sa Surat Al-Fatiha. Ito ay binibigkas lamang nating kasunod ng Al-Fatiha kung ito ay sa sala. Dahil kung hindi sala, hindi natin kailangan bigkasin ang amin. At dahil ito itinuro sa atin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa sala, kaya mas mainam kahit hindi man ito obligado o mga saligan ng sala ang amin, mas magandang binibigkas natin ang amin pagkatapos ng Surat Al-Fatiha. Nang ibig sabihin ng Surat Al-Fatiha, kahit paano magkaroon tayo ng kaalaman tungkol sa kahulugan nito. Ang ibig sabihin nito, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ar-Rahman Ar-Rahim, ang maawain, ang mahabagin. Maliki Yawmiddin, ang hari sa araw ng paghuhukom. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ikaw lamang ang aming sinasamba at sa iyo lamang kami humingi ng tulong. Ihdinas siratal mustaqim, ipatnubay mo sa amin ang matuwid na landas. Siratal ladzina an'amta alaihim, tulad ng landas ng mga yaong iyong pinagpala. Ghairil maghdubi alaihim, hindi tulad ng mga yaong iyong kinapuutan. Waladdallin, at hindi rin katulad ng yaong mga nangaligaw. Amin. Ibig sabihin ng amin, dinggin mo ang panalangin ito. Pagkatapos ng Surat Al-Fatiha, ikaw ay magbibigkas ng Bismillahirrahmanirrahim at susundan mo ng isa sa mga maiiksing sura sa Quran o di kaya yung mga ilang talata sa banal na Quran. At para madali, ang kukunin lamang natin dito ay yung mga maiiksing sura, katulad halimbawa ng Surat Al-Ikhlas. Pagkatapos nating bigkasin ang Bismillahirrahmanirrahim, babasahin natin yung Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang ibig sabihin nito, sabihin mo Muhammad, siya ang Allah ay nag-iisa. Ang Allah ang siyang sandigan sa lahat ng pangailangan ng tao.
ng nilalang. Siya ay hindi nagkaanak at hindi ipinanganak at sa kanya ay walang makakatulad. Pagkatapos nating mabigkas itong sura na ito, tayo ay magbibigkas ng Allahu Akbar para sa pagyuko. Habang binibigkas natin ang Allahu Akbar, itinataas natin ating mga kamay ng tulad sa una, ang pinakamataas sa tapat ng tenga at ang pinakamababa ay sa tapat ng balikat, ang ating mga dulo ng daliri. Pagkatapos ay yuyuko tayo ng maigi at kinakailangang hawakan natin ng maigi ang ating mga tuhod na nakabuka ang mga daliri at nakayuko ng maigi habang nakatuon pa rin ang ating mga mata sa pinagpapatirapaan. At dito, bibigkasin natin ang Subhana Rabbiyal Azim ng 3 beses. Nang ibig sabihin nito, kaluwalhatian sa Panginoon ko ang dakila. Ang isang beses na pagbigkas dito, ito yung obligado. Dahil yung pangalawa, sunna lang, karagdagang kabutihan. Ganon din yung pangatlo. At kung sakali mang matagal, bumabangon sa pagkakayuko ang imam, maaari nating dagdagan ito ng maging 4, 5, 6, 7 hanggat hindi bumabangon ang ating imam, yung namumuno sa sala, o di kaya kung mag-isang nagsasalang tao hanggang sa abot ng kanyang makakaya. Pagkatapos ay babangon siya, aangat siya mula sa pagkakayuko, babalik sa pagkakatayo na kanyang binibigkas ang Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Nang ibig sabihin nito, dininig ng Allah ang sino mang nagpuri sa kanya, Panginoon namin, na sa iyo lamang ang kapurian. Kapag ang nagsasalay sumusunod lamang sa imam, ang babanggitin lamang niya ay Rabbana walakal hamd. Dahil ang magbabanggit ng Sami Allahu liman hamida ay yung imam. Ang imam binibigkas ng buo, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Ganon din, ang mag-isang nagsasala, binubuo niya ito, Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Samantala, sa mga ma'mum, yung sumusunod lang sa sala, ang bibigkasin nila ay Rabbana walakal hamd bilang pagtugon sa imam ng kanyang bigkasin ang Sami Allahu liman hamida. At gayon din, itinataas ang mga kamay. Ito ang siyang ikatlong pagkakataon ng pagtataas ng kamay. Una sa takbiratul ihram, pangalawa sa pagyuko, pangatlo sa pag-angat mula sa pagkakayuko. Matapos nating mabigkas ang Sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd, muli nating ilalagay ang ating mga kamay sa dibdib. Ang kaliwa ay nasa ilalim at ang kanan ay nasa ibabaw. Pagkatapos nito ay magbibigkas tayo ng Allahu Akbar. Ito ay para sa pagpapatirapa. Sa tuwing gumagalaw tayo at nagpapalit tayo ng posisyon, ito yung binibigkas sa pagitan ng mga akto na mga kilos sa sala bilang palatandaan ng pagpapalit ng mga kilos. Kaya habang tayo'y bumababa para sa pagsujud o pagpapatirapa, bibigkasin natin ang Allahu Akbar nang walang pagtataas ng kamay. Pagkatapos natin mabigkas ang Allahu Akbar, tayo ay luluhod. Una ang mga tuhod na nakatumbok sa sahig bago ang mga kamay. At kapag tayo nakapatirapan na, tiyakin natin na ang 7 bahagi ng ating katawan ay nakadikit sa lupa. Una, ang noo at ang ilong. Pangalawa at pangatlo, ang 2 palad. Pang-4 at pang-5, ang 2 tuhod. Pang-6 at pang-7, ang 2 dulo ng mga paa nakatumbok sa sahig. Ang mga kamay, magkadikit-dikit ang mga daliri. Sa mga lalaki, nakahiwalay ng konti sa kanyang mukha. Samantala ang babae, nakadikit sa kanyang mukha ang mga kamay. Ang lalaki, nakataas ang kanyang mga siko sa sahig. Ang mga babae, nakadikit ang kanyang siko sa tiyan. Ang 2 dulo ng mga paa ay nakatumbok at ang mga daliri nito ay nakaturo sa kibla. At habang nakapatirapa o nakasujud, bibigkasin ang Subhana Rabbiyal A'la. Nang ibig sabihin nito, kaluwalhatian sa Panginoon ko ang pinakamataas. Tulad lang sa pagruko, pagyuko, ang unang pagbigkas ay obligado, ang pangalawa ay sunnah, ang pangatlo ay sunnah, karagdagang kabutihan, at ganun din kung nais dagdagan ito ng higit sa bilang na ito, pwede rin, lalo na kapag matagal ang imam sa kanyang pagpapatirapa, malaya ang taong magbigkas ng walang limitasyon. Pagkatapos nito ay magbibigkas ng Allahu Akbar para sa pag-upo sa pagitan ng 2 pagpapatirapa. Dahil sa bawat tayo ay may 2 pagpapatirapa, magbibigkas ng Allahu Akbar para umangat
sa pagkakapatirapa at uupo na ang kaliwang kamay ay ang kaliwang paa ay nakatihaya at ang kanang paa ay nakatukod. Inuupuan yung kaliwa, nakatukod ang kanan. At dito ay bibigkasin natin ang Rabbighfirli, Warhamni, Wajburni, Warzukni, Wahdini, Waafini, Wafu anni. Nang ibig sabihin nito, kaawaan mo ako, patnubayan mo ako, tustusun mo ako, at palusugin mo ako, at paumanhinan mo ako. Yung kabuuan ay sunna lang. Kundi ang obligado dito ay yung Rabbighfirli. Nang ibig sabihin ay patawarin mo ako. Ito lang yung obligado dito. Yung karagdagan ay sunna lang. Kung sakaling hindi na isaulo itong kabuuan, maaari din naman gawin nating 3 beses. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Panginoon ko, patawarin mo ako. Pagkatapos nito ay magbibigkas tayo ulit ng Allahu Akbar para sa ikalawang pagpapatirapa. Sa baba, walang pagtatas ng kamay. Matapos natin mabigkas ang Allahu Akbar, muli naman tayong magpapatirapa at bibigkasin ang Subhana Rabbiyal A'la. 1 beses ang obligado, maaari natin gawing 2, 3 hanggat sa abot kaya kung kinakailangan. Pagkatapos nito ay magbibigkas tayo ng Allahu Akbar para tatayo sa ikalawang rak'a o ikalawang tayo. At sa rak'a na ito, gawin natin ang ginawa natin sa unang rak'a. Nang ibig sabihin, pagka tayo nasa ganap ng pagkakatayo mula sa pagpapatirapa ng walang pagtaas ng kamay, agad-agad na ilalagay ang mga kamay sa dibdib. Babasahin natin ulit ang A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Pagkatapos ay magbigkas tayo ng Allahu Akbar para sa pagyuko. Subhana Rabbiyal Azim. 3 beses. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Pagkatapos magbibigkas ulit ng Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, habang itinataas ang mga kamay tulad ng sa una at habang umaangat para sa pagkakatayo. Pagkatapos naman ay magbibigkas tayo ng Allahu Akbar matapos na tayo'y tumayo ng matuwid. Allahu Akbar para sa pagpapatirapa. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Pagkatapos ay magbibigkas ng Allahu Akbar para sa pag-upo sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. O di kaya Rabbighfirli, Warhamni, Wajburni, Warzukni, Wahdini, Waafini, Wafu anni. Pagkatapos, bibigkas ulit ng Allahu Akbar para sa ikalawang pagpapatirapa. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Pagkatapos ay magbibigkas ulit ng Allahu Akbar para sa tashahud. Dahil halimbawa, ang isinasagawa natin dito ay ang sala sa madaling araw na binubuo ng 2 rak'a. At dahil nakadalawang tayo na tayo, nakadalawang rak'a, dito ay mananatili tayo nakaupo pagkatapos ng 2 pagpapatirapa, na gayon din ang posisyon, nakatihaya ang kaliwang paa na inuupuan natin at ang kanang paa ay nakatukod habang nakalagay ang ating mga kamay sa ating mga tuhod. At dito, bibigkasin natin ang kabuuan ng tashahud dahil ito na yung pinakahuling pag-upo, pinakahuling tashahud. Kaya dito, buo. Nang ibig sabihin ng buo, ang unang tashahud at ang pangalawang tashahud ay bibigkasin natin. At ito ay ang at-tahiyyatu lillah, was-salawatu, wat-tayyibatu, assalamu alayka, ayyuhan nabiyyu, wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ito ang unang tashahud at ang ikalawang tashahud na siyang isusunod natin kaagad para sa kabuuan ng tashahud. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ito ang siyang unang tashahud at ang pangalawang tashahud na binibigkas ng magkasama sa huling tashahud. At karagdagang mga panalangin na siyang napatunayan
sa propeta sallallahu alaihi wasallam, itong ating idadagdag, sunnah, karagdagang kabutihan, ang pagbigkas natin ng a'udhu billah min adhabin nar wa adhabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnat al-masih ad-dajjal. Na ang ibig sabihin ng kabuuan ng tasyahud na ito, ang mga pagbati ay sa Allah at ang mga dasal at mga mabuting gawa, ang kapayapaan ay sumaiyo o propeta, ang awa ng Allah at ang biyaya niya. Ang kapayapaan nawa ay sa kanya, sa mga matuwid na lingkod ng Allah. Ako ay sumasaksi na walang tunay na Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, na nag-iisa. Siya, wala siyang katambal. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay lingkod niya at sugo. O Allah, basbasan mo si Muhammad at ang mga mag-anak ni Muhammad, gaya ng pagbasbas mo o di kaya gaya ng pagpapala mo kay Ibrahim at sa mag-anak ni Ibrahim, tunay na ikaw ay kapuri-puri, maluwalhati. O Allah, pagpalain mo po si Muhammad at ang mga mag-anak ni Muhammad, kaya ng pagpapala mo kay Ibrahim at sa mga mag-anak ni Ibrahim, tunay na ikaw ay kapuri-puri, maluwalhati. Ang kahulugan naman ng karagdagang idinagdag natin kanina, ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa pagdurusa sa apoy, sa pagdurusa sa libingan, sa tukso ng buhay at kamatayan, at sa tukso ng bulaang Kristo. Kapag natapos na natin ang mga adhkar na ito, yung mga binibigkas sa sala na ito, tayo ay lilingon sa bandang kanan ng dahan-dahan habang binibigkas ang Assalamu alaikum wa rahmatullah. Pagkatapos naman ay lumingin tayo sa bandang kaliwa na bibigkasin din ang Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nang ibig sabihin nito, ang kapayapaan ay sumainyo at ang awa ng Allah. Dito nagtatapos ang pamamaraan ng pagdarasal. At sana ay makapagbigay ito ng karagdagang linaw sa mga kapatid sa kanilang pag-aaral tungkol sa sala. At kalakip ang aking panalangin na sana'y laging buksan ng Allah ang ating puso't isipan sa mga ganitong mga talakayan, pag-aaral, upang lalo pa nating maunawaan, maintindihan ang lahat ng mga dapat nating malaman, mapag-aralan sa ating mga tungkulin. Hanggang dito na lamang. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.